Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po akong pagnilayan at talakayin ngayon ang eskudo o coat of arms ni Papa Francisco. Napakasimple at payak ng kanyang eskudo na ginamit niya nung siya'y arsobispo ng Buenos Aires. Ito rin yung pinili niya na gamitin niya bilang Santo Papa. Bukod sa mga simbolo ng tanggapan ng Santo Papa, ang mitra, ang dalawang susi na magkakrus at ang pulang tali, ang eskudo ni Papa Francisco ay payak na payak. Sa may itaas ay makikita natin ang simbolo ng Society of Jesus, ng kapisanan ni Jesus na siyang kinabibilangan ng Santo Papa, Papa Francisco. Ito po'y araw kung saan nasa gitna nito ay ang mga letrang IHS, na ang ibig sabihin ay Jesus Hominum Salvator. Si Jesus ang tagapagligtas ng sangkatauhan. At makikita natin ang krus sa ibabaw at ang tatlong pako sa ilalim ng IHS, ng mga letrang ito. Mahalaga yung araw sapagkat para sa mga unang Kristiyano, ito yung naging pantapat nila sa pagsamba sa Diyos-Diyos ang araw. Yung araw ay sumisimbolo kay Kristo na liwanag na walang hanggan, the sun that never sets, ang araw na hindi na lumulubog sapagkat ito'y liwanag na walang hanggan. Sa may ibaba ng eskudo ay makikita natin ang isang bituin at ang spikenard na bulaklak, spikenard flower. Yun pong bituin ay simbolo ni Maria, ina ng simbahan at ina ng Diyos. Sapagkat si Maria din ang tinatawag na tala ng umaga. Tala ng umaga. Yun pong spikenard na bulaklak ay sumisimbolo kay San Jose. Yung bulaklak sa kanyang tungkod, si San Jose naging ama ni Jesus dito sa lupa. Makikita po sa mga bahaging ito ng eskudo ang debosyon, ang pagmamahal ni Papa Francisco kay Birheng Maria at kay San Jose, ang ina at ama ni Jesus dito sa lupa. Pinili ring gamitin ni Papa Francisco yung kanyang motto nung siya'y obispo, ngayong siya'y Santo Papa na, Miserando atque eligendo. Ito po'y bahagi ng humiliya ni San Beda, ni Venerable Bede, sa kapistahan ni San Mateo. Ang ibig sabihin po nito'y kinahabagan at pinili, kinaawaan at hinirang. Sabi po ni Venerable Bede o ni San Beda, nakita ni Jesus ang publikano, kinahabagan siya, tinawag siya at pinili, at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Kinahabagan at pinili, kinaawaan at hinirang. Ito po yung katotohanan ng buhay naming mga pari, ng buhay ng Santo Papa, ng buhay ng kahit sino mang tagasunod ni Jesus. Kami po'y pari, kami hinirang na pastol, hindi dahil sa aming sariling kagalingan. Kami mga pastol at pari, hindi dahil sa sarili naming galing o husay. Kami po ay pari, kami po ay pastol, dahil kinahabagan kami ng Diyos. Dives in misericordia, ang dakilang awa ng Diyos. Yung pong humiliya ni San Beda ay parangal para sa dakilang awa ng Diyos o divine mercy na nababasa po sa Office of Readings tuwing kapistahan ni San Mateo. Napakahalaga po ng kapistahang ito sapagkat minsan sa buhay ni Papa Francisco, nung siya'y 17 taong gulang, pagkatapos ng mga umpisal, kapistahan po ni San Mateo, dito po niya natuklasan na siya ay tinatawag ng Diyos. Kaya po, nung siya'y naging obispo, binalikan niya ang araw na ito, kapistahan ni San Mateo, si San Mateong kinahabagan, kinaawaan, at tinawag ng Diyos. At ito po yung pinili niyang motto, ang pangungusap na yayakap
sa kanyang pagiging pastor. Ang pangungusap na yayakap sa kanyang paglilingkod bilang obispo at ngayon ay Santo Papa. Kinahabagan, kinaawaan, pinili at hinirang. Panginoon, walang sino man sa amin ang makapagyayabang na kami pinili mo dahil kami mahusay, dahil kami magaling, dahil kami karapat-dapat. Sa pananabik namin na yakapin at tanggapin si Papa Francisco ngayong darating na Enero, hinihiling namin na pukawin mo sa aming kalooban yung pagpapakumbaba katulad ng kanyang pagpapakumbaba. Kaya mo kami hinirang dahil unay kinahabagan mo kami. Kaya mo kami pinili dahil kami sa kabila ng pagiging hindi namin karapat-dapat, pinili mo pa rin kami. Hinirang mo pa rin kami. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming akayin. Ikaw na aming mabuting pastol. Kailan may hindi kami magdaraho. Ako po si Father Jake Arada, isang pari ng Archdiocese ng Maynila.